Ilang umaga na ang nakalipas sa Barangay San Roque, may kakaibang bigat sa hangin. Ang langit ay may kulay na maputla, tila isang kumot na napakatagal nang nakababad sa araw. Ang hanging amihan ay nagdadala ng amoy na mahirap ipaliwanag. Hindi ito ang halimuyak ng sinunog na dayami na karaniwang bumabalot sa kapaligiran ng Pampanga. Hindi rin ito ang amoy ng inihaw na baboy na madalas tumukso sa mga tiyan tuwing umaga. Mayroong mas mabigat, mas malalim, na parabang nagmumula sa isang lihim na itinatago ng lupa. Sa gilid ng daan, isang matandang magsasaka na nagngangalang Tatakiko ang nag-aararo sa kanyang palayan. Halos 70 taon na siya, ngunit malakas pa rin ang kanyang katawan at ang kanyang mga kamay ay hindi napapagod sa trabaho. Ito na ang ikatlong araw na naaamoy niya ang kakaibang alingasaw. Sa tuwing umiihip ang hangin mula sa kanluran, inakala niyang baka ito ay bangkay ng aso o kambing na natabunan. Ngunit ng umagang iyon, ang kanyang kuryosidad ay nanaig sa kanyang takot. Ibinagsak niya ang kanyang asarol sa mamasa-masang lupa. 1, 2 beses at pagkatapos ay huminto siya. May isang bagay na matigas sa ilalim ng lupa. Hindi ito bato, ngunit hindi rin kahoy. Lumuhod siya, nilinis ang bunto ng lupa gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang sumalubong sa kanya ay tila nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Isang bilog at maputlang hugis na parang ulo ng tao, na may kaunting buhok na nakakapit pa. Si Tatakiko ay napaupo, nanginginig ang kanyang mga labi habang binabanggit ang pangalan ng Diyos. Ang tunog ng nahulog na asarol ay marahang umalinggaw sa tahimik na bukirin. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat ang balita. Ang mga tao ay nagsimulang magdatingan. Ang ilan ay may dalang pala, ang iba ay dala lamang ng pag-uusisa. Dahan-dahan silang naghukay, inaalis ang lupa habang nagpipigil ng hininga. Hindi nagtagal, isang bungo ng tao ang malinaw na lumitaw, na may mga labi ng isang kupas na damit na kulay rosas. Sa pulso ng buto, nakasabit pa rin ang isang manipis na gintong pulseras na may pinong ukit ng pangalang, Elena. Nagkatinginan ang mga taga-nayon. Ang pangalang iyon ay hindi banyaga sa kanila. Si Elena, ang asawa ni Nestor, ang nagtitinda ng inihaw sa dulo ng kalsada, patungo sa palengke ng Guagua. Ang babaeng laging nakangiti at mahilig mag-alok ng mainit na salabat sa mga parokyanong naghihintay ng kanilang order. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Dumating ang mga pulis sakay ng kanilang patrol car, naglagay ng dilaw na police line, at pinakiusapan ang mga tao na lumayo. Si Police Captain Reyes, ang hepe ng istasyon ng pulisya sa Guagua, ay bumaba mula sa sasakyan na may seryosong mukha. Tinitigan niya ang lupa na nahukay na ng kalahating metro, at tinawag ang isa sa kanyang mga tauhan upang kumuha ng mga tala. Pinanood siya ng mga tao mula sa malayo, pinipigilan ang kanilang mga bulungan. Nang hapon na iyon, nagsimulang mag-broadcast ng balita ang lokal na istasyon ng radyo. Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa palayan ng isang residente sa Barangay San Roque. Ang pagkakakilanlan ay pinaghihinalaang si Elena, asawa ni Nestor, isang nagtitinda ng inihaw sa kalsada malapit sa bayan ng Guagua. Ang boses ng tagapagbalita ay mabigat, na para bang hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga salita. Samantala, sa isang bahay na yari sa kahoy sa dulo ng kalsada, ang ihawan ni Nestor ay sarado. Sa pinto ay may nakasabit na maliit na karatulang gawa sa kahoy na may nakasulat na, "Sarado, may inaasikasong pampamilya." Ang karito ng ihawan na dati ilaging umuusok ay ngayoy tahimik, na parang nagtatago ng isang lihim na hindi masabi. Ang mga taong dumadaan ay humihinto sandali. Dati, tuwing hapon, mula sa tindahang iyon ay lumalabas ang nakakatakam na amoy ng barbecue. Laging bumabati si Elena ng may kabaitan, nag-aalok ng mainit na kape at isang sausawan na gawa sa suka at bawang na swak sa panlasa. Si Nestor, ang kanyang asawa, ay bihirang magsalita, ngunit ang kanyang mga kamay ay maliksi sa ibabaw ng nagbabagang uling. Mukha silang isang simple at masayang mag-asawa. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng ngiti ni Elena at ng katahimikan ni Nestor, may isang bagay na unti-unting nabibitak na walang sinumang nakapansin. Nitong mga nakaraang buwan, si Elena ay bihirang makita sa tindahan. Sinasabing umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa San Fernando dahil may sakit. Naniwala naman ang mga tao. Si Nestor ay nagpatuloy sa pagtitinda mag-isa. Ang kanyang mukha ay mas maputla, ngunit ang kanyang inihaw ay nanatiling masarap.
Ngunit, mula nang lumitaw ang kakaibang amoy sa paligid ng palayan at natagpuan ang gintong pulseras, ang katahimikan ay naging hinala. Sa simbahan, sa palengke, sa mga tindahan ng kape, nagsimulang magbulungan ang mga tao. May nagsasabi, baka si Elena ay biktima ng kulam. May nagsasabing dinukot siya. Ngunit mayroon ding naglakas loob na banggitin ang pangalan ni Nestor sa mahinang boses na puno ng takot. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, si Captain Reyes ay tumayo sa harap ng ihawan ni Nestor. Dala ng hangin ang amoy ng uling na hindi pa ganap na namamatay. Tinitigan niya ang sulat sa kahoy na nakasabit ng bahagyang tagilid, sarado, may inaasikasong pampamilya. Mabigat ang kanyang dibdib. May kutob siyang nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagbigay siya ng maikling utos sa kanyang mga tauhan na siyasatin ang kusina ng tindahan kinaumagahan. Sa kanyang mga mata, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bangkay na nakalibing, kundi tungkol sa isang simpleng buhay na maaaring gumuho dahil sa isang bagay na mas malalim pa sa kasalanan. Samantala, sa mga bahay ng mga residente, marami ang hindi makatulog ng gabing iyon. Nakaupo sila sa kanilang mga beranda, nakatingin sa direksyon ng madilim na ihawan. May nagdarasal ng mahina. Mayroon ding nakatingin lamang sa langit habang bumubulong. Sino ang mag-aakala na ang apoy na dating nagbibigay init ay siya ngayong magpapasiklab ng takot sa kanilang mga puso? At sa likod ng lahat ng katahimikan, sa isang lugar sa pagitan ng dilim at liwanag, may isang taong nagdadala ng isang pasanin na hindi pa nasasabi. Isang maliit na baga na isang araw ay magiging liwanag ng pag-amin. Ang umaga sa San Roque ay mabigat. Ang hamog ay hindi pa ganap na nawawala sa mga palayan nang huminto ang sasakyan ng pulisya sa harap ng ihawan ni Nestor. Ang dilaw na police line ay nakakabit pa rin sa palayan kung saan natagpuan ang bangkay ni Elena. Ang mga residente ay nakatayo sa mga grupo sa gilid ng kalsada. Ang ilan ay nagmamasid ng may pag-usisa, ang iba ay nakayuko na parang takot makita ang katotohanang nagsisimula ng mabunyag. Dahan-dahang lumakad si Captain Reyes patungo sa tindahan. Maingat niyang binuksan ang kandado ng pinto. Samantala, dalawa sa kanyang mga tauhan ang may dalang kamera at mga evidence bag. Ang mga dingding ng tindahan ay amoy uling pa rin. Sa ibabaw ng mahabang mesang kahoy, may mga natirang plato, tasa ng kape, at pinong abo na dumikit sa ibabaw nito. Sa likod ng kusina, ang parilya ay nakatayo pa rin na may mga bagang matagal nang namatay. Binuksan ni Reyes ang kanyang flashlight. Ang sinag ng ilaw ay gumalaw sa bawat sulok ng silid. Sa kanang sulok, may isang malaking timba na puno ng maitim at malabong tubig. Sa tabi nito, isang sabitan ng damit na may mga sunog na tela at isang apron na kalahati na ang pagkasunog. May dinampot ang isang opisyal mula sa ilalim ng mesa, isang piraso ng barbecue stick na may sunog na dulo. Kunin ninyo ang lahat para sa pagsusuri, mahinahon ang boses ni Reyes, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng masamang kutob. Matagal na siyang pulis, ngunit sa tuwing haharap siya sa isang kaso na kinasasangkutan ng kanyang mga kababayan, palaging mas mabigat ang pakiramdam niya. Pagsapit ng tanghali, lahat ng gamit sa kusina ay nakolekta na. Ang mga barbecue stick, uling, tela, at kahit na ang abo sa parilya ay winalis at inilagay sa mga evidence bag. Ang tindahan ay pagkatapos ay selyado na. Tinitigan ni Reyes ang karatula sa harap ng ihawan ni Nestor. Sa ilalim nito, mababasa pa ang kupas na sulat, lasang baboy na bagong katay. Pagsapit ng hapon, nagsimulang kumalat ang balita sa buong Pampanga. Binasa ng isang lokal na istasyon ng radyo ang ulat na iniimbestigahan ng pulisya ang koneksyon sa pagitan ng natagpuang bangkay ng isang babae at ng ihawan na pag-aari ng isang residente. Sa palengke, ang mga usapan ng mga tindera ay puno ng mga tanong. Si Aling Tessie, ang kapitbahay sa tabi ng ihawan, ay nakaupo sa isang bangkong kahoy habang nakatingin sa langit na nagsisimula ng mamula. Tumingin siya sa kanyang asawa, nangingilid ang luha. Hindi ako makapaniwala. Si Nestor ay mabait na tao, sabi niya ng mahina. Bumuntong hininga ang kanyang asawa. Minsan, ang kabaitan ay natatalo ng galit, Tessie. Walang nakakaalam kung ano ang nasa puso ng isang tao. Sa kabilang banda, sa istasyon ng pulisya, nagsimulang lumabas ang mga paunang resulta ng pagsusuri. Mula sa mga natirang abo sa parilya, natagpuan ang mga piraso ng tissue na pinaghihinalaang mula sa tao. Matagal na yumuko si Reyes sa harap ng ulat.
Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang kanyang dila ay tila natuyo at hindi makapagsalita. Sa labas ng silid, ang tunog ng kampana para sa Angelus ay marahang narinig mula sa maliit na kapilya sa kabilang kalsada. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim, at pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga tauhan na ikalat ang larawan ni Nestor sa buong Pampanga at mga karatigbayan. Nang gabing iyon, ang bahay ni Nestor ay madilim. Walang ilaw, walang ingay, tanging isang tandang na paminsan-minsan ay tumitilaok na parang hindi mapakali. Sa harap ng bahay na iyon, si Ligaya, ang pamangkin Elena, ay nakaupo na nakasandal sa isang puno ng mangga. Ang dalaga ay kadarating lang mula sa paaralan sa dulo ng bayan nang marinig niya ang balita tungkol sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang tiyahin na napakabait at ang kanyang tiyuhin na tahimik ay maaaring masangkot sa isang ganito kalaking trahedya. Sa katahimikan ng gabi, naalala ni Ligaya ang kanyang pagkabata. Madalas siyang turuan ni Elena na magluto sa kusina ng ihawan. Ramdam pa niya ang init ng kamay ng kanyang tiyahin habang tinuturuan siyang magpaapoy ng uling. Huwag masyadong paypayan, baka magalit ang apoy, sabi ni Elena habang tumatawa ng mahina. Tinitigan ni Ligaya ang kadiliman na ngayon ay bumabalot sa tindahan, pagkatapos ay yumuko at umiyak ng walang tunog. Sa ibang lugar, sa simpleng opisina sa istasyon ng pulisya, tinitigan ni Captain Reyes ang mapa ng gitnang Luzon. Sa ibabaw ng mesa ay may isang itim at puting larawan ni Nestor. Nag-isip siya ng malalim. Sa likod ng lahat ng ebidensya na tumuturo sa kanya, ay isa pang bagay na hindi pa nasasagot. Ang dahilan kung bakit magagawa ng isang asawa ang isang bagay na napakalupit. Nagsulat si Reyes ng isang maliit na tala sa kanyang report book. Minsan, ang krimen ay hindi isinisilang mula sa puot, kundi mula sa pag-ibig na nawala ng direksyon. Dahan-dahan niyang isinara ang libro at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap sa malayo, at mula sa kanluran, dinala ng hangin ang amoy ng nasusunog na barbecue mula sa ibang tindahan na bukas pa ng gabing iyon. Ang amoy na dating nakapagpapakalma ay ngayon ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Reyes na nagsisimula pa lang ang paglalakbay ng kasong ito. Ngunit malayo sa silid ng investigasyon, sa puso ng mga taga San Roque, may isang bagay na tumutubo na mas nakakatakot kaysa sa pag-uusisa, ang pagkawala ng tiwala sa isa't isa. Dati, bago magbago ang lahat, ang buhay sa San Roque ay payapa. Tuwing hapon, ang amoy ng inihaw mula sa tindahan ni Nestor ay naging tanda na malapit na ang oras ng Angelus. Ang mga bata ay humihinto sa paglalaro. Ang mga ama na kadarating lang mula sa bukid ay sandaling humihinto upang kumain. Sa maliit na tindahan na may bubong na yero, si Elena ay laging nakatayo sa harap ng mesa habang nakangiti at tinatanggap ang bawat customer na dumarating. Ang kanilang tindahan ay hindi malaki, mayroon lamang 4 na mesang kahoy at ilang berdeng plastik na upuan. Gayunpaman, ang kapaligiran ay laging mainit. Sa isang sulok, laging may isang takure ng mainit na kape na umuusok. Alam ni Elena ang gusto ng bawat customer. Si Tata Kiko ay gusto ng inihaw na walang taba. Si Aling Tessie ay gusto ng well done. Habang ang mga kabataan sa nayon ay mas gusto ang maanghang na sausawan. Sa maliksi niyang mga kamay, nagsisilbi siya habang nakikipagkwentuhan na nagpaparamdam sa bawat isa na parang pamilya. Si Nestor ay mas madalas sa likod ng parilya. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit alam ng lahat na siya ang pangunahing kamay sa likod ng malambot na lasa ng inihaw. Habang binabaliktad niya ang mga barbecue stick gamit ang isang pamaypay na kawayan, minsan ay sumasayaw sa hangin ang mga tilamsik ng baga. Mula sa labas, mukha silang isang masayang mag-asawa, nagtutulungan sa katahimikan. Madalas sabihin ni Elena kay Ligaya, ang pamangkin na inalagaan niya mula pagkabata, na ang mabuting buhay ay kapag nagagawa mong ngumiti ang ibang tao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman nakalimutan na magbigay ng libreng tubig para sa mga bata na nanonood ng pag-ihaw. Madalas din siyang magtabi ng pera upang tulungan ang mga kapitbahay na nangangailangan. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, unti-unting may tumutubong hindi alam ng marami ang pakiramdam ng kalungkutan. Mula nang magdalaga si Ligaya at nagsimulang mag-aral sa bayan, mas madalas nang mag-isa si Elena sa bahay. Si Nestor ay bihirang magsalita, mas gusto niyang umupo ng matagal sa harap ng parilya pagkatapos magsara ang tindahan.
Minsan, sinusubukan ni Elena na makipag-usap, ngunit ang mga sagot ni Nestor ay laging maikli. Noong mga panahong iyon, bandang 2008, nagsimulang makilala ng mga kabataan sa nayon ang mga cellphone na may kamera. May isang binata na nagngangalang Viz, kaibigan ni Ligaya, na madalas pumunta upang tulungan silang kumuha ng mga larawan para sa promosyon ng tindahan sa isang simpleng social media site. Tinuruan niya si Elena kung paano mag-record ng video ng pagluluto at pagkatapos ay i-upload ito sa isang community page. Natuwa si Elena dahil maraming tao mula sa labas ng nayon ang nagsimulang makilala ang kanilang inihaw. Ngunit mula noon, nagsimula rin ang maliliit na pagbabago. Sa tuwing hawak ni Elena ang cellphone, mas nagiging masaya ang kanyang mukha. Samantala, si Nestor ay lalo pang naging tahimik. Pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang pader na tumutubo sa pagitan nila. Para kay Elena, ang video ay isang paraan lamang ng pagbabahagi ng kabutihan. Ngunit para kay Nestor, ang cellphone ay tila nagnanakaw ng atensyon na dati ay sa kanya lamang. Isang hapon, umuwi si Ligaya mula sa paaralan. Nakita niya ang kanyang tiyuhin at tiyahin na nakaupo sa beranda nang hindi nag-uusap. Sa pagitan nila ay tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang natitirang baga ng inihaw na umuusok pa. Ngumiti si Elena sa kanyang pamangkin, pinapasok siya, at pagkatapos ay nagsalita ng mahina, ang tiyuhin mo ay mabilis nang mapagod ngayon, Ligaya. Marahil dahil sa sobrang pag-iisip. Hindi na nagtanong si Ligaya. Ngunit ng gabing iyon, nakita niya si Elena na nakaupo ng matagal sa kusina, nakatingin sa parilya na namatay na. Hawak ng kanyang mga kamay ang isang walang lamang barbecue stick na parang may kausap na mga alaala. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng normal. Ngunit ang init sa tindahan ay nagsimulang mabawasan. Ang mga customer ay patuloy na dumarating, ngunit ang kapaligiran ay hindi na pareho. Madalas ngumiti si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Patuloy na nagtatrabaho si Nestor, ngunit ang kanyang tingin ay blanko sa tuwing nakikita niya ang cellphone sa kamay ng kanyang asawa. Nagtanong si Aling Tessie isang gabi nang bumili siya ng inihaw. Elena, pagod ka ba? Maputla ka nitong mga nakaraang araw. Tumawa lang si Elena ng mahina. Wala ito, Aling. Baka kulang lang sa tulog. Hindi siya kailanman nagkwento tungkol sa anumang bagay. Tanging ang Diyos ang nakakaalam kung gaano kabigat ang kanyang puso sa pagbabalanse ng dalawang mundo, ang maliit na kaligayahan na natagpuan niya sa bagong bagay at ang kalungkutan na nararamdaman ng kanyang asawa. Sa gitna ng lahat ng ito, ang San Roque ay patuloy na nabubuhay ng normal. Ang hangin mula sa dagat sa hilaga ay nagdadala ng amoy alat. Ang tunog ng Angelus ay sabay-sabay mula sa bawat kapilya. At sa tindahan ni Nestor, ang apoy ay patuloy na nagniningas tuwing hapon. Walang nakakaalam na sa likod ng namumulang baga na iyon, may isa pang hindi nakikitang baga na tumutubo, ang baga sa puso ng isang tao. Sa huling gabi bago ang trahedya, naaalala ni Ligaya kung paano siya niyakap ni Elena bago siya bumalik sa paaralan. Ang yakap ay mainit, ngunit mabigat, na parang yakap ng isang taong nagtatago ng isang pasanin. Hindi niya naintindihan noon. Inisip lang niya na pagod ang kanyang tiyahin. Makalipas ang maraming taon, napagtanto niya na ang yakap na iyon ay isang hindi nasabing paalam. Nang araw na iyon, ang langit sa San Roque ay makulimlim. Ang mga ulap ay nakabitin ng mababa sa ibabaw ng mga palayan na bagong ani. Dala ng hangin ang amoy ng mamasa-masang lupa na maihalong abo mula sa mga parilya na namatay pagkatapos ng madaling araw. Ang ihawan ni Nestor ay tahimik. Walang ngiti ni Elena sa harap ng mesa. Walang malambing na boses na tumatawag sa mga customer gaya ng dati. Sa una, hindi gaanong pinansin ng mga tao. Akala nila ay may sakit si Elena. Ngunit pagkatapos ng isang linggo at nanatiling tahimik ang tindahan, nagsimulang magtanong ang mga tao. Dumalaw si Aling Tessie, kumatok sa pinto ng bahay na kahoy habang may dalang isang plato ng maruya. Walang sagot. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, sa wakas ay lumabas si Nestor. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay malungkot. Sinabi niya sa mahinang boses na si Elena ay umuwi sa San Fernando sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinabi niya na masama ang pakiramdam ni Elena at gusto niyang magpahinga doon ng ilang panahon.
Naniwala naman si Aling Tessie, dahil ang tono ng pananalita ni Nestor ay kalmado at ang kanyang mga mata ay hindi mukhang balisa. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo, walang balita pa rin tungkol kay Elena. Si Ligaya, na narinig ang balita sa paaralan, ay nagsimulang mag-alala. Tumawag siya ngunit ang cellphone ng kanyang tiyahin ay hindi aktibo. Sa wakas, tinawagan niya si Nestor. Ang boses sa kabilang linya ay walang emosyon. Ayos lang si Elena, Ligaya. Uwi rin siya kapag gumaling na. Ang sagot na iyon ay lalong nagpabalisa kay Ligaya. Makalipas ang ilang gabi, nagpa siyang umuwi sa San Roque. Pagdating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, ang kapaligiran ay malamig at tahimik. Ang tindahan ay sarado pa rin. Sa kusina, tanging ang parilya na hindi pa nalilinis. Matagal na tinitigan ni Ligaya ang mga uling, pagkatapos ay lumingon sa kanyang tiyuhin na nakatayo sa may pintuan. Tiyo, saan po sa San Fernando nakatira si Tia? Gusto ko po siyang dalawin. Maikli ang sagot ni Nestor, sa bahay ng kapatid niya, pero malayo sa kabihasnan. Huwag na, baka makaabala ka pa. Tumango na lang si Ligaya kahit na may kakaiba siyang nararamdaman. Alam niyang walang kapatid na babae si Elena, tanging isang nakababatang kapatid na lalaki na matagal nang nasa ibang bansa. Mula ng gabing iyon, bihirang makita si Nestor sa bahay. Nagbubukas lamang siya ng tindahan paminsan-minsan at pagkatapos ay mabilis na nagsasara bago dumilim. Lalo siyang pumayat, lumalim ang kanyang mga mata at nagsimulang pumuti ang kanyang buhok sa gilid. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga tao. Mayroong nag-isip ng mabuti, akala nila ay nagluluksa siya dahil sa malubhang sakit ng kanyang asawa. Ngunit mayroon ding nagbubulungan sa mga tindahan ng kape. Baka may itinatago siya. Si Tata Kiko, ang matandang magsasaka na katabi ng bahay ni Nestor, ay nakapansin ng isang kakaibang bagay. Tuwing gabi, bandang 11:00, may nakikitang maliit na apoy mula sa likod ng bahay. Minsan ay may kasamang tunog na parang metal na marahang pinupukpok. Ngunit nang tanungin, sinabi lamang ni Nestor na nagsusunog siya ng basura. Lumipas ang panahon, nagbago ang buwan, ngunit walang balita tungkol kay Elena. Bumalik si Ligaya sa paaralan na may mabigat na puso. Sa tuwing nagdarasal siya, ang mukha ng kanyang tiyahin ay nasa kanyang isipan. Ipinangako niya sa kanyang sarili, kung pagkatapos ng Pasko ay hindi pa rin umuuwi si Elena, hahanapin niya ito sa San Fernando. Ngunit iba ang sinabi ng tadhana. Ilang araw bago magpasko, nagsimulang maamoy ang kakaibang alingasaw sa paligid ng palaya ni Tata Kiko. Sa una ay mahina lamang, ngunit habang tumatagal ay lalong tumitindi. Akala ng mga tao ay may patay na hayop. Hanggang sa wakas, tumama ang asaro ni Tata Kiko sa isang bagay na matigas at ang mundo ng San Roque ay nagbago magpakailanman. Nang dumating ang pulisya at binanggit ang pangalan ni Elena mula sa gintong pulseras na natagpuan, hinimatay si Ligaya sa beranda ng kanyang eskwelahan. Dinala siya pauwi na ng hihina. Umiyak ang mga tao. Ang ilan ay hindi pa rin makapaniwala, ang iba ay nag-antanda na lamang ng krus. Samantala, si Nestor ay nawala. Ang kanyang bahay ay walang tao, ang pinto ay nakakandado mula sa labas, ang tindahan ay nanatiling sarado. May ilang nagsabi na huli siyang nakita sa isang maliit na pantalan patungo sa Bataan, may dalang isang kupas na bag. Mula noon, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sa San Roque, ang katahimikan ay naging takot. Bawal nang maglaro ang mga bata sa direksyon ng tindahan ni Nestor. Mas maaga nang nagsasara ng bintana ang mga ina tuwing gabi. Walang nangahas na magpaapoy ng ihawan pagkatapos ng Angelus. Nagdarasal ang mga tao na matapos na ang anumang nangyayari. Nakaupo si Ligaya sa beranda ng bahay, nakatingin sa madilim na langit. Hindi niya alam kung sino ang sisisihin. Isa lang ang kanyang pinaniniwalaan. Ang pag-ibig na hindi inaalagaan ng pasensya ay maaaring maging isang sugat na lalamon sa lahat. Facial baru saja menyingsing ditambelangan ketika dua mobil patroli berhenti di depan warung Saint Marwan, udara pagitera sa dingin dan embun menempel di dedaunan tembaka uyang tumbuh di sekeliling rumah itu. Garis kuning masih membentang di kebun tempat jasa drukaya ditemukan. Para warga berdiri dari jauh, daya menetap pemandangan yang membuat hati mereka bergetar. Ihendra turun dari mobil menjenakan seragam lengkap dan sarung tangan putih.
Nay menatap si Kiling, menarik na paspelan, lalo memberi aba-aba kepada anak buah niya. Perik sa simuan niya, jangan ada yang terliwat. Dua polisi masuk ke dalam warung. Bau-arang lama masih tersium, bercampur dengan aroma minyak yang tengi. Di atas meja panjang ada beberapa piring kotor, botol toyo na bukas, at barbecue sauce na tumigas na. Sa dingding ay may nakasabit na lumang kalendaryo na may larawan ng isang simbahan at ang petsa ay huminto sa buwan ng Mayo. Dahan-dahang lumakad si Reyes patungo sa kusina. Binuksan niya ang kanyang flashlight. Ang sinag nito ay tumago sa mamasa-masang dilim. Doon ay nakatayo pa rin ang parilya. Sa ibabaw nito ay may isang itim na kawali na may makapal na tuto. Sa tabi nito ay isang timba na may kulay abong tubig. At sa ilalim ng timba, may mga maliliit na piraso na kakaiba ang kulay. May dinampot ang isang pulis mula sa sahig. Isang piraso ng telang bahagyang sunog, kulay rosas, katulad ng kulay ng telang natagpuan sa palayan. Nakakita rin siya ng isang barbecue stick na may hindi pantay na sunog na dulo. Lahat ng gamit na iyon ay inilagay sa mga evidence bag. Lumapit si Reyes, pinagmasdan ang bawat detalye. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang dingding sa likod ng kusina na puno ng uling. May mga marka ng mga tilamsik na sunog, parang mga tilamsik ng likidong nasunog. Wala siyang sinabi, matagal lang niyang tinitigan ang parilya, at pagkatapos ay lumingon sa kanyang mga tauhan. Kunin ninyo ang lahat, mahina niyang sabi. Pagkatapos makolekta ang mga ebidensya, umupo si Reyes sa isang plastik na upuan malapit sa pinto. Tumingin siya sa labas patungo sa bakuran kung saan dahan-dahang sumisikat ang araw. Ang kanyang mukha ay tensyonado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kalungkutan. Alam niyang ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng krimen. Ito ay isang kwento ng isang pamilyang nawasak ng isang bagay na hindi nakikita, isang bagay na tinatawag na kalungkutan. Samantala, sa labas ng tindahan, nagsimulang dumating muli ang mga tao. Mahina silang nagbubulungan, takot ngunit mausisa. Niyakap ni Aling Tessie ang kanyang anak na nakatayo malapit sa bakod. Huwag kang tumingin, anak, mahina niyang sabi. Hindi ito tanawin para sa isang bata. Ngunit ang bata ay patuloy na nakatingin, ang kanyang mga mata ay bilog at nagguluhan, na para bang hindi niya maintindihan kung bakit ang lugar na dating masaya ay binabantayan ngayon ng mga armadong pulis. Pagsapit ng tanghali, opisyal ng selyado ang tindahan. Sa harap ng pinto ay may idinikit na puting papel na may nakasulat na, lugar na nasa ilalim ng investigasyon. Tumayo si Reyes at tinitigan ang karatula na nagsisimula ng maalikabukan. Ihawa ni Mang Nestor, lasang baboy na bagong katay. Ang mga salitang iyon ay parang isang pang-iinis sa isang pusong nagluluksa. Nang paalis na siya, napahinto siya. Mula sa siwang ng isang kawayang estante, nakita niya ang isang bagay na bahagyang kumikinang. Lumapit siya at dahan-dahan itong dinampot. Isang maliit na hikaw na hugis sa pag-ita. Nakilala niya ang bagay na iyon dahil nakita na niya ito dati. Sa tenga ni Elena, nang pumunta ang babae sa istasyon ng pulisya ilang taon na ang nakalipas upang kumuha ng permit para sa pagtitinda sa gabi. Mahigpit na hinawakan ni Reyes ang hikaw. Sa katahimikan, alam niyang mas nagiging malinaw na ang direksyon ng investigasyon. Ngunit kasabay nito, bumigat ang kanyang dibdib. Kilala niya si Nestor, bumili na siya ng inihaw sa tindahang ito, at nakaupo na rin siya sa upuan na ngayon ay puno ng alikabok. Hindi niya kailanman inakala na isang araw ay pupunta siya sa lugar na ito, hindi bilang isang customer, kundi bilang isang investigador ng isang trahedya na kumitil sa dalawang buhay. Bago umalis sa lugar, tumingin si Reyes sa paligid. Ang langit sa San Roque ng tanghaling iyon ay asul, ngunit parang walang laman. Nagsulat siya ng maikling tala sa kanyang libro. Ang baga ay hindi laging nakikita, ngunit kaya nitong sunugin ang isang mundo ng walang tunog. Nang umalis ang patrol car, ang alikabok sa kalsada ay dahan-dahang tumakip sa tanawin ng lugar na dating puno ng tawanan. Sa malayo, ang tunog ng tilaok ng manok ay humalo sa bulong ng hangin na nagdadala ng amoy ng uling na parang isang kwentong ayaw mamatay. 2 araw pagkatapos ng pagsisiyasat, ang istasyon ng pulisya sa Guagua ay abala. Sa simpleng forensic laboratory na konektado sa Pampanga Provincial Police Office, ilang mga opisyal ang tahimik na nagtatrabaho. Sa mahabang mesa,
Mayroong ilang mga evidence bag mula sa ihawan ni Nestor na naglalaman ng abo, mga piraso ng tela, at mga barbecue stick na nangingitim na. Dumating si Captain Reyes ng umagang iyon. Ang kanyang mukha ay pagod dahil halos hindi siya natulog sa loob ng 2 gabi. Hinihintay niya ang resulta ng pagsusuri na magtatakda ng direksyon ng investigasyon. Ang tunog ng aircon ay marahang umiikot, nagdaragdag ng tensyon sa silid. Lumabas ang isang forensic expert na may dalang makapal na folder. Nanginginig ang kanyang kamay nang iabot niya ang ulat kay Reyes. Itinugma na namin ang resulta ng FAA mula sa mga buto sa palayan sa mga natirang laman sa parilya, sabi niya ng dahan-dahan. Ang resulta ay 100% magkatugma. Matagal na nanahimik si Reyes. Ang tunog ng orasan sa dingding ay malinaw na naririnig na parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Yumuko siya at dahan-dahang binasa ang ulat pagkatapos ay pumikit. Kaya pala ang nasusunog sa parilya ay hindi lamang karne ng baboy. Tila nagyelo ang silid. Nagkatinginan ang ibang mga opisyal. Ang ilan ay yumuko na may mga mukha ng takot. Bumuntong hininga si Reyes at lumakad patungo sa bintana. Sa labas, tumatagos ang sikat ng araw sa mga dahon, lumilikha ng mga anino na gumagalaw sa sahig. Alam niyang ang balitang ito ay yayanig sa nayon. Ngunit bilang isang tagapagpatupad ng batas, hindi niya ito maaaring pigilan. Kailangan niyang ilantad ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Tinitigan niya ang asul na langit sa labas ng bintana at bumulong ng mahina. Naway patawarin ka, Elena. Nang hapon na iyon, opisyal na inihayag ang resulta ng forensic. Sa maikling panahon, ipinalabas ito sa radyo, lokal na pahayagan at online media. Narinig ito ng mga taga San Roque na may hindi makapaniwalang pakiramdam. Sa mga tindahan ng kape, nagkagulo ang mga usapan. May sumigaw sa galit, mayroon ding nanahimik na lamang habang nakayuko. Isang matandang lalaki ang nagsalita ng mahina, ibig sabihin, ang kinakain natin noon ay hindi purong inihaw na baboy. Ang pangungusap na iyon ay nagpanginig sa lahat ng nakarinig. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak na parang takot sa sarili nilang anino. Umiyak si Aling Tessie sa kanyang beranda. Pakiramdam niya ay nanghina ang kanyang katawan. Naalala niya ang bawat pagkakataon na naghahain si Elena ng mainit na kape na may ngiti, hindi niya matanggap na ang malambot na kamay na iyon ay alaala na lamang at ang asawang dating tahimik ay isang pugante. Sa eskwelahan, katatapos lang ni Ligaya magdasal nang marinig niya ang balita mula sa kanyang kaibigan. Nanginginig ang kanyang katawan, nangingilid ang luha. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang panyo, tumakbo sa likod bahay, at matagal na lumuhod sa lupa. Sa kanyang puso, mayroon lamang isang panalangin na patawarin ng Diyos ang kanyang tiyuhin at bigyan ng kapayapaan ang kanyang tiyahin na pumanaw sa isang napakasakit na paraan. Samantala, pinangunahan ni Reyes ang isang maliit na pulong kasama ang kanyang mga tauhan. Inihanda nila ang warrant of arrest para kay Nestor. Lahat ng pantalan sa gitnang Luzon, kabilang na ang sa Bataan at Maynila, ay nakatanggap ng utos na magbantay. Bawat mukha ng pasahero ay sinusuri isa-isa. Dumating ang gabi sa San Roque na may mabigat na hangin. Mula sa malayo, naririnig ang tahol ng mga aso at ang pagaspas ng mga dahon. Sa mga bahay, inialay ang mga panalangin, ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala. Na para bang nawala ng liwanag ang nayon matapos sumiklab ang baga ng katotohanan. Nakaupo si Reyes mag-isa sa kanyang opisina. Sa harap niya ay isang larawan ni Nestor, kasama si Elena, nakuha ilang taon na ang nakalipas nang sumali sila sa isang food bazaar sa San Fernando. Ang kanilang mga mukha ay masaya. Tinitigan ni Reyes ang larawan ng may panghihina. Bumulong siya. Minsan, ang pag-ibig na hindi inaalagaan ng pasensya ay maaaring maging isang kalamidad. Pagkatapos ay isinara niya ang folder ng forensic report at tumayo. Alam niyang may isa pa siyang tungkulin na dapat gawin, hanapin si Nestor, buhay man o patay, upang magkaroon ng karapat-dapat na pagtatapos ang kwentong ito. Sa labas ng silid, umalingaw ang tawag para sa pagdarasal ng gabi mula sa simbahan. Huminto sandali si Reyes sa may pintuan, yumuko, at nagdasal sa kanyang puso. Naway ang katotohanan ito ay maging daan tungo sa katarungan, hindi lamang isang parusa. Dahil sa likod ng bawat pagkakamali ng tao, laging may isang sugat na nangangailangan ng kapatawaran.
Nang gabing iyon, dinala ng hangin mula sa dagat ang amoy ng uling sa buong nayon. Para sa ilan, ito ay usok lamang mula sa ibang ihawan. Ngunit para sa San Roque, ito ang amoy ng isang kasalanan na kalalantad pa lamang. Ang gabi sa pantalan ng Maynila ay tila walang katapusan. Ang mga ilaw sa pier ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig na marahang umaalon. Ang isang barko ng pasahero ay nakadaong, naghihintay ng iskediul ng pag-alis patungong Mindanao. Sa gitna ng daan-daang mukha na naglalakad, may isang lalaki na dahan-dahang naglalakad na may dalang isang bag na tela sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang balbas ay hindi maayos, ang kanyang mga mata ay blanko na parang matagal nang hindi natutulog. Siya si Nestor. Tumingin siya sa dagat sa harapan, namumugto ang kanyang mga mata. Bawat hakbang ay mabigat, na parabang tinatanggihan ng lupa ang kanyang mga yapak. Sa loob ng kanyang kupas na bag, mayroon lamang ilang damit, isang kinakalawang na kutsilyo sa kusina, at isang maliit na pitaka na mailamang mga barya. Sa loob ng pitaka, nakasuksok ang isang larawan niya kasama si Elena. Isang larawan na ngayon ay parang isang patalim sa kanyang dibdib. 3 linggo na siyang tumatakas mula sa San Roque. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa natagpuang gintong pulseras, alam niyang hindi magtatagal ang kanyang panahon. Nagtago siya mula sa isang baryo, patungo sa isa pa, natutulog sa mga kamalig, kumakain ng kung ano lang ang meron. Ngunit saan man siya magpunta, ang anino ni Elena ay laging sumusunod. Sa pantalan ng gabing iyon, umupo siya sa isang bangkong kahoy, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang anunsyo ng pag-alis ay narinig mula sa mga speaker. Gusto niyang lumayo, tumawid sa ibang isla, magsimula ng bagong buhay, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako. Pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat mabuhay sa ilalim ng anumang langit. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ng 2 security guard ng pantalan. Katatanggap lang nila ng larawan ng pugante mula sa Pampanga. Ang mga katangian ay tugma, katamtaman ang taas, nagsisimulang pumuti ang buhok, may dalang kupas na bag na tela. Nagbigay sila ng senyas sa isa't isa at dahan-dahang lumapit. Yumuko si Nestor, hawak-hawak ang larawan ni Elena sa loob ng pitaka. Bumulong siya ng mahina. Patawarin mo ako, mahal. Gusto ko lang tumakas sa lahat ng ito. Nang akma siyang tatayo, isang matigas na boses ang narinig sa kanyang likuran. Excuse me, sir. Pwede po bang makita ang inyong Lumingon si Nestor, namutla ang kanyang mukha. Ipinakita ng gwardiya ang larawan na katulad ng kanyang mukha. Sinubukan niyang umiti ng mahina. Tatawid lang po sana ako, sir, sabi niya ng mahina, ngunit ang kanyang mga hakbang ay naging alanganin. Nang hawakan ng kamay ng gwardiya ang kanyang balikat, sinubukan ni Nestor na tumakbo. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay huminto sa dulo ng pier, kung saan kumikinang ang tubig dagat dahil sa sinag ng mga ilaw. Tumayo siya doon na hinihingal at tumingin sa madilim na dagat. Sandali niyang naisip, mas mabuti pa kayang malunod na lang. Ngunit bago pa man siya makahakbang, nahawakan na ng kamay ng gwardiya ang kanyang pulso. Nanahimik si Nestor. Hindi siya lumaban. Blanko ang kanyang tingin nang isara ang malamig na posa sa kanyang pulso. Sa ilalim ng sinag ng ilaw sa pantalan, ang kanyang mukha ay mukhang matanda at sumuko na. Sinuri ng mga gwardiya ang laman ng kanyang bag. Mula sa loob, inilabas nila ang kinakalawang na kutsilyo, ilang kupas na damit, at isang maliit na pitaka. Nang buksan ang pitaka, nahulog sa sahig ang kupas na larawan ni Elena. Sandaling natigilan ang gwardyang dumampot nito bago ito ibinalik. Mahina lamang na sinabi ni Nestor, lahat yan ay sa kanya. Ang kanyang boses ay paos, halos hindi marinig. Dinala ng mga gwardiya si Nestor sa mobile ng pulis. Habang dumadaan siya sa mga trabahador na nagtatrabaho pa sa pier, may ilang huminto at tumingin sa kanya. May bumulong, may yumuko. Walang nakakaalam kung sino siya, ngunit ang kanyang mukha ay nagdadala ng isang kalungkutan na mahirap ipaliwanag. Sa paglalakbay patungong Pampanga, tahimik na nakaupo si Nestor sa likurang upuan ng sasakyan. Ang kanyang posas ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga anino ng mga ilaw ng syudad na nagpapalit-palit. Sa kanyang puso, umalinggaw ang isang hindi perpektong dasal. Hindi niya alam kung pakikinggan pa siya ng Diyos, ngunit sinubukan pa rin niya.
Natanggap ni Captain Reyes ang balita ng pagkakahuli bago mag-umaga. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Dalhin ninyo siya sa himpilan. Huwag ninyong iwanan mag-isa. Nang dumating ang sasakyan na nagdadala kay Nestor sa himpilan, naghihintay na si Reyes. Binuksan ang pinto ng sasakyan. Bumaba si Nestor na may mabibigat na hakbang. Nakayuko ang kanyang mukha. Matagal siyang tinitigan ni Reyes nang hindi nagsasalita. Sa kanyang puso, gusto niyang magalit, ngunit ang lumabas ay awa. Nakita niya sa kanyang harapan hindi lamang isang kriminal, kundi isang tao na wasak dahil sa kanyang sariling gawa. Yumuko ng malalim si Nestor, nanginginig ang kanyang boses. Handa na po ako, sir. Dahan-dahang tumango si Reyes. Nagsenyas siya sa mga opisyal na dalhin siya sa interrogation room. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw mula sa likod ng mga gusali. Ang sinag nito ay tumatago sa mga rehas ng selda, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa sahig. Para sa mundo sa labas, ang umagang iyon ay simula lamang ng isang bagong araw. Ngunit para kay Nestor, iyon ang unang umaga ng isang pagsisisi na hindi magwawakas. Ang silid ng interogasyon ay tahimik, ang mga dingding nito ay kupas. Ang ilaw sa itaas ay marahang umuugoy sa tuwing pumapasok ang hangin mula sa maliit na bintana. Sa gitna ng silid, nakaupo si Nestor sa isang upuang bakal na may mga kamay na nakaposas. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumugto na parang matagal nang hindi natutulog. Sa harap niya, nakaupo si Captain Reyes na may bukas na folder ng forensic results sa mesa. Matagal na tinitigan ni Reyes si Nestor nang hindi nagsasalita. Ang tunog ng orasan sa dingding ay marahang tumitiktak, nagpapabigat sa hangin. Sa wakas, nagsalita siya sa mahinahong tono, Nestor, alam mo ba kung ano ito? Itinuro niya ang mga larawan mula sa resulta ng laboratorio. Sa loob nito, makikita ang mga piraso ng buto at barbecue stick na nakabalot sa malinaw na plastic. Dahan-dahang umiling si Nestor. Hindi ko po alam, sir. Ang kanyang boses ay paos, halos hindi lumalabas. Sandaling yumuko si Reyes at nagpatuloy, lahat ng ebidensya ay nagpapakita na ito ay pag-aari ng iyong asawa, si Elena. Tugma ang ECNA. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lumang electric fan sa sulok ay umuugong na parang nakikibuntong hininga. Nakatingin si Nestor sa sahig, bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat, isa-isang tumulo ang luha sa mesa. Sa wakas, nagsalita siya sa halos hindi marinig na boses. Hindi ko po sinasadya, sir. Nawalan lang po ako ng kontrol. Nagsenya si Reyes sa isa pang investigador na isulat ang bawat salita. Ikwento mo mula sa simula, mahinang sabi ni Reyes. Huminga ng malalim si Nestor at nagsimulang magkwento sa pautal-utal na boses. Nang gabing iyon, kararating ko lang mula sa pagod, mabigat ang ulo. Humingi ako ng kape tulad ng dati, pero tumanggi siya, sabi niya iabala siya sa cellphone. Naghahanda ng video para i-upload. Nagalit ako. Pakiramdam ko'y hindi na ako pinapansin. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo na para bang binabalikan ang gabing iyon. Sabi ko, itigil mo muna yung cellphone, pero nagpatuloy pa rin siya. Sabi niya ay mahalaga ito para malaman ng mga tao na masarap ang inihaw natin. Hindi ko na natiis na makita siyang tumatawa mag-isa sa harap ng kamera. Itinulak ko ang mesa, natapon ang baso. Nagulat siya. Akala ko'y maliit na galit lang, pero noong oras na iyon, parang may nagdilim sa isip ko. Nakikinig si Reyes nang hindi pumuputol. Ang kanyang boses ay halos lumubog nang magpatuloy si Nestor. Kinuha ko ang almirez sa kusina. Pinukpok ko ang mesa, pero lumapit siya. Sinabi niyang lagi akong nagsiselos sa mga bagay na hindi naman dapat. Noong oras na iyon, nawalan na ako ng kontrol, sir. Ang almirez ay nahulog mula sa aking kamay. Hindi ko na malaya na tumama ito sa kanyang ulo. Katahimikan. Tanging ang tunog ng mga pigil na hininga ang naririnig sa pagitan nila. Yumuko si Nestor, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang makita ko siyang bumagsak, akala ko'y hinimatay lang. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya sumasagot. Bukas ang kanyang mga mata ngunit hindi nakatingin. Nagpanik ako. Natakot ako na malaman ng mga tao na pinatay ko ang asawa ko dahil sa galit.
Huminto siya sa pagsasalita, tinakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay pumuno sa maliit na silid. Pumikit si Reyes, sinusubukang pigilan ang damdamin na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang tiisin, ngunit bilang isang tagapagpatupad ng batas, kailangan niyang makinig hanggang sa huli. Nagpatuloy si Nestor sa paos na boses, matagal akong nakaupo sa sahig. Sa labas, tahimik na ang gabi, tanging ang tunog ng mga kuliglig. Hindi ko alam ang gagawin. Natakot ako. Nahiya ako. Pagkatapos ay dumating ang madilim na isipan. Naalala ko ang parilya sa likod. Gusto kong burahin ang lahat ng bakas. Kinuha ko ang isang bahagi. Sinunog ko sa parilya, ang natira ay inilibing ko sa palayan. Tinitigan siya ni Reyes ng malalim. Alam mo ba, Nestor? Ang sinunog mo ay hindi lang ang bangkay ng iyong asawa, kundi pati na rin ang iyong sariling buhay. Hindi sumagot si Nestor. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa sahig. Yumuko siya ng napakalalim na halos dumikit na ang kanyang mukha sa mesa. Sa mahinang bulong, sinabi niya, alam ko po, sir. Mula ng gabing iyon, hindi na ako makatulog. Sa tuwing pipikit ako, nakikita ko ang kanyang mukha. Naging tahimik muli ang silid. Dahan-dahang sinara ni Reyes ang folder. Alam niyang ang pag-amin na ito ay magiging malaking balita, ngunit sa kanyang puso, may isa pang sugat na hindi maipaliwanag. Tumayo siya at tinitigan ang lalaki sa harap niya, pagkatapos ay sinabi sa mahinang tono. Minsan, huli na ang pagsisisi, Nestor, ngunit kung tunay na nagsisisi ang iyong puso, may daan pa rin patungo sa kapatawaran. Dahan-dahang tumango si Nestor. Sa sulok ng kanyang mga mata, may natitira pang luha. Ngunit sa kanyang tingin, sa unang pagkakataon mula nang mahuli siya, may isang maliit na sinag ng liwanag. Ang liwanag mula sa kamalayan na gaano man kalaki ang kasalanan ay maaari pa ring mapatawad kung tunay na pinagsisisihan. Nang gabing iyon, nang isara ang pinto ng interrogation room, narinig muli ang tunog ng mga kuliglig mula sa labas. Sa San Roque, dinala ng hangin ang balita na sa wakas ay lumabas na ang katotohanan mula sa bibig ng gumawa. Ngunit kasabay nito, nawalan din ang nayon ng isa pang dahilan upang maniwala na ang simpleng buhay ay laging nangangahulugang kapayapaan. Gabi pagkatapos ng pag-amin, hindi makatulog si Nestor. Nakaupo siya sa sulok ng selda na magkakrus ang mga kamay, nakatingin sa mamasa-masang pader. Sa likod ng kanyang blangkong mga mata, ang kanyang isipan ay bumalik sa mga nakaraan. Noong ang kanilang bahay ay puno pa ng tawanan. Naalala niya si Elena na naglalakad-lakad sa kusina habang mahinang kumakanta. Ang amoy ng inihaw at sausawan ay bumabalot sa hangin. Naalala niya kung paano laging alam ng babae kung paano pakalmahin ang kanyang puso. Ngunit, nagsimulang magbago ang lahat nang pumasok ang cellphone sa kanilang bahay. Si Elena, na dati abala lamang sa kusina, ay nagsimulang makakilala ng isang bagong mundo. Tinuruan siya ng mga kabataan sa nayon kung paano mag-record ng video at i-upload ito sa internet. Sa una, hindi ito pinansin ni Nestor. Ipinagmalaki pa niya dahil nagsimulang makilala ang kanilang tindahan. Ngunit unti-unti ang pagmamalaki ay naging pagkabalisa. Sa tuwing nagsasalita si Nestor, si Elena ay tila abala sa pagtingin sa screen. Minsan ay tumatawa ng mahina habang binabasa ang mga komento ng mga tao. Madalas niyang sabihin, nakakatuwa ito, Nestor. Sabi ng mga taga-ibang lugar, napakasarap daw ng inihaw natin. Ngunit para kay Nestor, ang tawa na iyon ay hindi na para sa kanya. Pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sarili niyang bahay. Sa San Roque, simple pa rin ang buhay. Hindi marami ang nakakaintindi sa mundo ng digital. Ngunit, para kay Elena, ang mundong iyon ay nagbigay ng bagong sigla, isang bagay na nagparamdam sa kanya na pinahahalagahan siya. Madalas niyang sabihin na mas naging makulay ang kanyang buhay mula nang maraming pumuri sa kanyang mga luto. Samantala, si Nestor ay lalong nalubog sa katahimikan. Tuwing gabi pagkatapos magsara ang tindahan, matagal siyang nakaupo sa harap ng parilya. Ang baga na dating nagbibigay ng kabuhayan ay tila naging saksi ng isang kalungkutan na hindi kailanman nasabi. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkatalo. Hindi pagkatalo sa ibang lalaki, kundi sa isang bagay na hindi niya mahawakan. Ang atensyon na ngayon ay ibinibigay ng kanyang asawa sa mundo sa likod ng maliit na screen. Si Captain Reyes,
na nagtanong sa kanya ilang araw pagkatapos, ay sinubukang unawain. Umupo siya sa harap ni Nestor sa isang silid at nagtanong sa malambing na tono, "Nagalit ka ba dahil marami siyang tagasunod?" Yumiling si Nestor, "Hindi po, sir. Hindi ako naiinggit. Pakiramdam ko lang po ay nawala ako." Matagal siyang tinitigan ni Reyes. "Nawala saan?" Yumuko si Nestor. "Nawala ang lugar na aking inuuwian." Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa silid. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang lumabas sa bibig ng isang mamamatay tao, kundi mula sa puso ng isang asawang nawala ng direksyon. Sa kalungkutan na iyon, may isang bagay na makatao, ang pakiramdam ng kalungkutan na unti-unting naging baga ng galit dahil hindi kailanman pinansin. Nagpatuloy si Nestor. "Dati, kapag umuuwi ako, lagi niya akong sinasalubong ng ngiti at isang tasa ng kape. Ngayon, sa tuwing umuuwi ako, ang sumasalubong sa akin ay ang tunog lang ng cellphone. Gusto ko lang siyang huminto sandali, tumingin sa akin, sabihin na mahal pa rin niya ako." Pero nang gabing iyon, narinig ko siyang tumatawa sa harap ng kamera, habang sinasabing, ang Kapampangan Barbecue ang pinakamasarap sa buong mundo. Pakiramdam ko'y wala ako sa mundong iyon. Yumuko si Reyes at nagsulat ng isang bagay sa kanyang libro. Sa kanyang puso, alam niyang maraming lalaki sa nayon ang maaaring nakaranas ng parehong bagay, ngunit hindi lahat ay nawalan ng kontrol. Mahina siyang nagsalita, "Nestor, nagbabago ang mundo, pero ang pag-ibig ay hindi dapat." Tumingin si Nestor sa sahig at bumulong, "Alam ko po, sir. Tanga ako. Akala ko sa galit ko, mapapansin niya ulit ako. Pero sa huli, nawala sa akin ang lahat." Ilang araw pagkatapos ng pag-amin, dumalaw si Ligaya. Nakaupo siya sa kabilang panig ng salamin sa visitation room. Namumula ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Tiningnan ni Nestor ang kanyang pamangkin na mahihiya. Matagal siyang tinitigan ni Ligaya at pagkatapos ay nagsalita ng mahina, "Tio, hindi po ako galit sa inyo. Nalulungkot lang po ako." "Bakit hindi na lang po kayo nagsalita?" Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal sa kanyang kaluluwa. Hindi makasagot si Nestor. Yumuko siya. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Sa kanyang isipan, isa lang ang umuulit, kung nang gabing iyon ay nagpigil siya, kung pinili niyang manahimik at maghintay, marahil ay buhay pa si Elena at hindi siya nakaupo sa likod ng rehas. Ang gabi sa kulungan ay mahaba. Mula sa labas, maririnig ang tunog ng kampana ng simbahan na marahang dumadaan sa mga rehas. Pumikit si Nestor, tinitigan ang kanyang sariling puso. Ngayon alam na niya na hindi ang cellphone ang kumuha sa kanyang asawa, kundi ang kanyang sariling ego na hindi kayang tanggapin ang kalungkutan. Bumulong siya ng mahina. "Elena, ako ang may kasalanan. Gusto kong malaman mo na hindi ang mundo ang naghiwalay sa atin, kundi ang sarili kong galit." At sa gitna ng katahimikan ng gabi, hindi niya alam kung bakit, pakiramdam ni Nestor ay may narinig siyang malambing na boses na sumasagot mula sa kanyang puso, "Pinatawad na kita, Nestor." Ang balita tungkol sa pag-amin ni Nestor ay kumalat ng mas mabilis pa sa hanging habagat. Sa maikling panahon, ang pangalan ng San Roque ay pumuno sa mga broadcast sa radyo, pahayagan at lokal na telebisyon. Pinag-uusapan ng mga tao sa palengke ang kaso habang nagtitimbang ng bigas. Habang sa mga tindahan ng kape, nagtatalo ang mga lalaki sa malakas na boses. Ang ilan ay galit, pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila ng isang taong itinuturing nilang mabuti. Sinabi nilang ang ganitong kalaking kasalanan ay hindi mapapatawad. Ngunit ang iba ay yumuyuko lamang, nakatingin sa lupa na may mga blangkong mata, na para bang hindi nila alam kung ano ang dapat maramdaman. Dahil sa likod ng kasalanang iyon, nakikita rin nila ang isang taong wasak dahil sa kalungkutan at pagkawala. Sa bahay ni Aling Tessie, tuwing gabi ay nagtitipon ang mga kababaihan. May nagdarasal para sa kaluluwa ni Elena. Mayroon ding nag-uusap tungkol sa posibilidad na makatanggap si Nestor ng mabigat na parusa. Si Aling Tessie mismo ay tahimik lamang, nakatingin sa gasera na nanginginig sa hangin. Kilala niya si Nestor mula pa pagkabata. Alam niya kung gaano kasipag magtrabaho ang lalaki para sa kanyang asawa. Gusto niyang magalit, ngunit sa kabilang banda, may isang awa na mahirap ipaliwanag. Samantala, sa lungsod, nagsimulang gumawa ng malalaking headline ang media. May nagsulat ng kwento ni Nestor bilang isang trahedya ng pag-ibig na naging katatakutan.
Mayroon ding ginawa itong katatawanan sa mga palabas sa gabi. Hindi kakaunti ang gumamit ng kwento upang makakuha ng atensyon. Binasa ni Reyes ang mga balitang iyon na may mabigat na puso. Alam niyang sa likod ng lahat ng sensasyon na nililikha ng media, may isang pamilyang nagluluksa at isang komunidad na nawalan ng tiwala. Pinayuhan niya ang mga mamamahayag na pumunta sa himpilan na huwag mag-ulat sa bastos na tono. Hindi lamang ito tungkol sa krimen, kundi isang aral para sa ating lahat, sabi niya. Ngunit hindi laging nakikinig ang mundo ng may puso. Sa social media, nag-aatake ang mga tao sa isa't isa. May nagmumura kay Nestor, tinatawag siyang demonyong nakadamit tao. Mayroon ding nagsusulat ng mga komento na parang ipinagtatanggol siya, sinasabing siya ay biktima lamang ng panahon, isang simpleng asawa na natalo ng pagbabago. Si Ligaya, na binabasa ang mga balitang iyon sa eskwelahan, ay isinara ang kanyang cellphone na nanginginig ang mga kamay. Umiyak siya hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa lungkot na makita ang pangalan ng kanyang tiyuhin na ginagawang katatawanan. Alam niyang hindi tama ang ginawa ni Nestor, ngunit alam din niyang hindi siya masamang tao sa simula. Siya ay isang taong natalo lamang ng kalungkutan. Sa San Roque, ramdam ang epekto ng trahedya sa bawat sulok. Ang ibang mga ihawan ay nawalan ng customer. Maraming tao ang takot kumain ng inihaw. Na para bang ang lasa ng karneng nasusunog sa ibabaw ng uling ay nagdadala ng masamang alaala. Ang daan patungo sa bahay ni Nestor ay tahimik. Bawal nang maglaro ang mga bata doon. Isang gabi pagkatapos ng pagdarasal, ilang mga leader ng komunidad ang nagtipon sa barangay hall. Nagsalita ang kapitan ng barangay sa mabigat na boses. Hindi tayo dapat malunod sa galit. Malaki ang pagkakamali ni Nestor, ngunit huwag nating hayaang mawala ang ating pagkatao. Ang kanyang mga salita ay tinanggap ng katahimikan. Walang sumagot, ngunit ang ilang mga mukha ay nagsimulang lumambot. Kinabukasan, isang pari mula sa kalapit na simbahan ang pumunta sa himpilan. Humingi siya ng pahintulot na dalawin si Nestor. Nang magkita sila, matagal siyang tinitigan ng pari at pagkatapos ay nagsalita ng malambing, bawat tao ay maaaring maligaw dahil sa galit, ngunit laging binubuksan ng Diyos ang pinto para sa mga nagsisisi. Yumuko si Nestor at umiyak na parang isang bata. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng pari, na para bang nakahanap ng kaunting liwanag sa dilim ng kanyang pagsisisi. Sa mga sumunod na araw, nahati ang komunidad sa dalawang panig. Sa palengke, sa kapilya, sa paaralan. Pinagtatalunan pa rin ng mga tao kung sino ang may kasalanan, sino ang karapat-dapat patawarin. Ngunit unti-unti, sa gitna ng ingay, lumitaw din ang kamalayan na ang trahedyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagpatay, kundi isang salamin ng kanilang sariling buhay. Ang San Roque ay hindi na ang dating na yon. Naging mas maingat na ang mga tao sa pakikipag-usap sa kanilang mga asawa, mas malambing sa mga anak, at mas madalas magtinginan sa isa't isa na may pag-unawa. Na para bang lahat ay natututo mula sa isang sugat na hindi nila direktang naranasan. Sa kanyang masikip na selda, hindi alam ni Nestor kung ano ang nangyayari sa labas. Narinig lamang niya mula sa gwardiya na nagbago na ang kanyang nayon. Sa tuwing maririnig niya iyon, tinitingnan niya ang kisam ng selda at bumubulong, naway mula sa aking pagkakamali, may kabutihang tumubo sa labas. Ang hangin sa gabi ay pumasok sa siwang ng rehas, nagdadala ng tunog ng kampana mula sa malayo. Sa San Roque, ang ilan ay galit pa rin sa kanya, ang iba ay nagsisimula ng magpatawad. Ngunit lahat ay sumang-ayon sa isang bagay, na ang apoy na sumunog sa buhay ng isang tao, ay maaaring maging isang maliit na liwanag na nagbibigay ilaw sa maraming kaluluwa kung ang mga tao ay handang matuto mula rito. Nang umagang iyon, ang bakuran ng korte sa San Fernando ay puno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat, na para bang bawat ihip ng hangin ay nagdadala ng mga bulong ng dasal at galit na naghahalo. Ang mga mamamahayag ay nakahanay sa hagdanan sa harap. Ang kanilang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Sa gitna ng karamihan, makikita ang ilang mga residente mula sa San Roque. Ang ilan ay gustong makita mismo kung paano magtatapos ang kwentong narinig lamang nila mula sa mga balita. Sa loob ng korte, nakaupo si Nestor sa upuan ng akusado na may suot na kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Mas payat na ang kanyang katawan. Nagsisimula ng pumuti ang kanyang buhok sa gilid.
Blanko ang kanyang tingin, ngunit mahigpit niyang hawak ang dulo ng upuan na parang sinusubukang pigilan ang kabog sa kanyang dibdib. Sa harap niya, binuksan ng piskal ang folder at sa matigas na boses ay binasa ang sakdal. Ang akusadong si Nestor, anak ni Samin, ay sinadya at may kamalayang kumitil sa buhay ng kanyang asawang si Elena, anak ni Malik. Noong gabi ng Mayo 3 sa kanilang bahay sa San Roque, at sa layuning pagtakpan ang kanyang ginawa, sinunog ang isang bahagi ng katawan ng biktima. Ang boses ay umalinggaw sa buong silid. Ilang tao sa mga upuan ng manonood ang yumuko, ang ilan ay tumulo ang luha. Nang utusan ng hukom si Nestor na tumayo para sa kanyang tugon, biglang tumahimik ang silid. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi po ako tumututol, kagalang-galang. Lahat po ng sinabi ng piskal ay totoo. Gusto ko lang pong sabihin ang isang bagay. Hindi po ako pumatay dahil sa galit. Nawalan lang po ako ng kontrol. Nagsisisi po ako. Ngunit ang pagsisisi ko ay hindi maibabalik si Elena. Ang pangungusap na iyon ay nagpabago sa kapaligiran ng korte. Isang matandang babae na nakaupo sa harap na hilera ang nagsimulang umiyak. Ito ang ina ni Elena. Dumating siya na mahihirap sa paglakad, inaalalayan ng isang apo. Kulubot na ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring katatagan ng isang inang nawalan. Binigyan siya ng hukom ng pahintulot na magsalita. Tumayo ang babae na may tungkod sa kamay. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay lumabas na may buong katapatan. Nestor, matanda na ako. Hindi na maibabalik ang anak ko. Walang sapat na luha para palitan ang sakit na ito. Pero ayokong mamatay na may dalang galit. Pinatawad na kita, nak. Pero kailangang umiral pa rin ang batas. Narinig ang mga hikbi sa sulok ng silid. Yumuko si Nestor. Malakas na nanginginig ang kanyang mga balikat. Sinubukan niyang magsalita ngunit ang kanyang boses ay nabulunan. Sa wakas, lumuhod siya sa sahig, tinitigan ang matandang babae na may mga luhang dumadaloy. Patawarin niyo po ako, inay. Hindi po ako karapat-dapat patawarin. Dahan-dahang tumango lamang ang ina ni Elena. Matagal niya itong tinitigan at pagkatapos ay sinabi, naway bigyan ka ng Diyos ng panahon upang tubusin ang iyong kasalanan sa kabutihan. Ang hukom na nakaupo sa mataas na upuan ay matagal silang tinitigan. Matigas ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mahinahon. Ang paglilitis ng araw na iyon ay isinara sa isang maikling panalangin. Lahat ay lumabas ng silid na may mabigat na puso. Walang sumigaw, walang nagmura, tanging isang mahabang katahimikan ang bumalot. Ang mga sumunod na paglilitis ay tumagal ng ilang buwan. Tinawag ang mga saksi mula sa mga kapitbahay hanggang sa mga forensic expert. Lahat ay nagbigay ng testimonya na nagpapatunay sa kung ano ang alam na nang gabing iyon, hindi galit ang naghari, kundi isang panandali ang puot na lumamon sa lahat. Sa wakas, isang magandang umaga, idinaos ang pagbasa ng hatol. Puno muli ang silid. Binasa ng hukom ang desisyon sa mabigat at mahinahong boses. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at pag-amin ng akusado, hinahatulan ng hukumang ito ang akusadong si Nestor, anak ni Samin, ng habang-buhay na pagkakakulong. Walang sumigaw, walang pumalakpak, tanging mga buntong hininga ang narinig mula sa lahat ng naroroon. Yumuko ng malalim si Nestor, nangingilid ang luha. Dahan-dahan siyang tumango na para bang tinatanggap ng buo ang desisyon. Nang dalhin siya ng mga gwardya palabas ng korte, sandali siyang huminto sa harap ng ina ni Elena. Yumuko siya ng may paggalang nang hindi nagsasalita. Tumango muli ang matandang babae. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa labas ng korte, maliwanag ang sikat ng araw. Nagkumpulan ang mga mamamahayag upang kumuha ng mga larawan, ngunit walang ngahas na magtanong. Alam ng lahat na anumang salita ang lumabas sa araw na iyon ay makakasakit lamang. Nang umalis ang sasakyan ng bilangguan, pinanood siya ng ilang mga residente mula sa malayo. May bumulong ng mahina, naway patawarin ka ng Diyos, Nestor. Mayroon ding nanahimik lamang, hindi alam kung dapat magalit o manalangin. At sa gitna ng lahat ng mga tingin na iyon, may isang bagay na nagbago. Hindi na lamang naaalala ng San Roque si Nestor bilang isang mamamatay tao, kundi bilang isang paalala na gaano man kaliit ang galit ay maaaring patayin ang lahat ng liwanag ng buhay.
Ang mga unang araw sa likod ng rehas ay naging pinakatahimik na pagsubok para kay Nestor. Ang kulungan sa Pampanga kung saan siya dinala ay hindi malaki. Ang mga dingding ay mamasa-masa, mababa ang kisame, at ang hangin sa loob ng selda ay masikip. Kahit sa umaga, nagbabahagi siya ng isang silid na 3-4 metro, kasama ang 2 pang bilanggo. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Kadir, na matagal nang nagsisilbi ng sentensya para sa isang maliit na kaso ng pagnanakaw. Sa unang gabi, hindi makatulog si Nestor. Nakaupo siya sa sulok ng selda, nakatingin sa anino ng mga rehas na bumabagsak sa sahig. Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng mga kuliglig at ang mga hakbang ng gwardiya na naglilibot. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay, bumulong ng mahina, "Panginoon, ano po ang nagawa ko?" Sa tuwing pipikit siya, lumilitaw ang mukha ni Elena. Ang kanyang dating malambing na ngiti ay ngayon ay may kasamang sakit na nagpapahirap. Ang tunog ng kanyang tawa ay umuulit sa kanyang tenga, na nagpaparamdam ng kawalan sa kanyang dibdib. Minsan ay nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi na may malamig na pawis, sumisigaw ng mahina at tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Si Mang Kadir, na natutulog malapit sa kanya, ay maaawa lamang. Isang gabi, mahina siyang nagsalita, "Kung ganyan ka ng ganyan, hindi ka matatahimik. Alam na ng Diyos ang iyong pagsisisi, ang tanong ay kung paano mo ito tutubusin." Mula ng gabing iyon, sinimulan ni Nestor na tanggapin ang katotohanan. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang mga opisyal na linisin ang kusina ng kulungan, naghuhugas ng mga plato, nagsisindi ng apoy. Kabalintunaan, ang kanyang buhay ay muling naugnay sa apoy at karne, 2 bagay na dating pinagmumulan ng kaligayahan at pagkasira niya. Isang umaga, isang gwardiya na nakakita sa kanyang kasipagan ay nagsabi, "Nag-iihaw ka na parang nagdarasal." Ngumiti lamang si Nestor ng mahina. "Gusto ko lang na bawat apoy na sisindihan ko ngayon ay hindi na makasakit ng sinuman." Lumipas ang panahon, ang mga linggo ay naging mga buwan. Sa gitna ng kanyang maliliit na gawain, nagsimulang magsulat si Nestor ng mga liham sa mga kupas na papel na ibinigay ng isang opisyal. Ang mga liham na iyon ay hindi kailanman ipinadala dahil isinulat niya ito, hindi para sa sinuman, kundi para sa kanyang sarili. Ang unang liham ay isinulat niya na nanginginig ang kamay. Isinulat niya, "Elena, ngayon ay natutunan kong gumawa ng kape mula kay Mang Kadir. Mapait ang lasa, ngunit ininom ko ito hanggang sa maubos." Sabi niya, kailangan ang pait para maalala natin ang tamis na dating nariyan. Ang pangalawang liham ay naglalaman ng panalangin. Isinulat niya, "Naway bigyan ako ng Diyos ng sapat na panahon upang tubusin ang aking mga kasalanan. Hindi ko nais na lumaya. Gusto ko lang ng kapayapaan." Ang mga opisyal na nagbabasa ng mga liham na iyon bago itago sa drawer ng opisina ay madalas na natitigilan. Alam nilang si Nestor ay hindi isang kriminal na ipinagmamalaki ang kanyang krimen. Siya ay isang taong natututong makipagkasundo sa kanyang sarili. Isang hapon, isang psychologist mula sa kulungan ang dumalaw sa kanya. Ang batang babae ay nagsalita sa malambing na tono. "Nestor, nagsisisi ka na, ngunit napatawad mo na ba ang iyong sarili?" Nanahimik si Nestor. Tumingin siya sa sahig at sinabi ng mahina, "Hindi po ako karapat-dapat patawarin." Dahan-dahang tumango ang psychologist. "Kung gayon, hayaan mong ang iyong mga alaala ay maging isang panalangin," sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa isipan ni Nestor ng ilang araw. Mula noon, sa tuwing nagsusulat siya ng liham, nagsimula siyang magsulat hindi lamang tungkol sa pagsisisi, kundi tungkol din sa pag-asa. Sumulat siya sa Diyos, kay Elena, at maging sa mga kabataan sa labas na maaaring isang araw ay mabasa ang kanyang kwento. Isinulat niya, "Kung galit ka, manahimik ka muna. Huwag kang magsalita, huwag kang magdesisyon. Dahil ang isang segundo ng emosyon ay maaaring sirain ang buong buhay mo." Ang liham na iyon ay binasa ng pari sa kulungan sa isang misa. Maraming bilanggo ang yumuko, ang ilan ay tumulo pa ang luha. Pagkatapos ng misa, isang batang bilanggo ang lumapit kay Nestor at sinabi, "Ang sulat niyo po ay nagpagising sa akin, Tay." Ngumiti lamang si Nestor ng bahagya, nangingilid ang luha. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang selda na may mas magaan na puso. Alam niyang hindi na babalik sa dati ang kanyang buhay, ngunit ngayon ay may kahulugan na ang bawat araw na kanyang dinaraanan. Umupo siya sa sulok ng selda,
tinitigan ang madilim na kisami, at bumulong ng mahina. Elena, nagsusulat ako hindi para maalala, kundi para makabawi. Naway payapa ka dyan. Ang hangin sa gabi ay pumasok sa siwang ng bintana, nagdadala ng tunog ng kampana mula sa malayo. Sa tahimik na kulungan, pumikit si Nestor at ngumiti. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. 3 taon ang lumipas mula nang ibaba ang hatol. Dahan-dahang lumipas ang panahon sa likod ng mga pader ng kulungan sa Pampanga. Araw-araw, pareho ang routine ni Nestor, gumising bago mag-umaga, maghilamos ng malamig na tubig, at pagkatapos ay tumulong sa paghahanda ng pagkain para sa mga bilanggo. Naging bahagi na siya ng kusina ng kulungan, kilala bilang isang taong kalmado at hindi gaanong nagsasalita. Isang umaga, tinawag siya ng warden. Dahan-dahang lumapit si Nestor, hawak ang kanyang kupas na sombrero. Ngumiti ang opisyal at sinabi, "Nestor, maganda ang iyong pag-ugali dito. Nakatanggap kami ng sulat mula sa piskalya. Makakalaya ka ng may parol sa loob ng 2 linggo." Matagal na nanahimik si Nestor. Blanko ang kanyang mga mata at dahan-dahang nanginginig. "Laya," sabi niya ng mahina, na parang isang taong nakarinig ng isang salitang halos nakalimutan na niya. Yumuko siya, nanginginig ang kanyang boses. "Karapat-dapat pa po ba ako, sir?" Dahan-dahang tinapik ng warden ang kanyang balikat. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon kung gusto nilang magbago. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang tenga hanggang sa dumating ang gabi. Nakaupo siya sa sulok ng selda, nakatingin sa kisam. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong saya at takot. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ng mundo sa labas. Dumating ang araw ng kanyang kalayaan na may maliwanag na langit. Ang hangin sa umaga ay mas mainit kaysa karaniwan. Lumabas si Nestor mula sa pinto ng kulungan na may dalang isang bag na tela na may ilang donasyong damit at isang sulat ng paglaya. Walang sumundo sa kanya. Matagal siyang tumayo sa harap ng tarangkahan, pinapanood ang mga sasakyan sa abalang kalsada. Tila estranghero sa kanya ang mundo. Ngunit hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumapit. "Naaalala mo pa ba ako, Nestor?" sabi niya habang nakangiti. Tiningnan siya ni Nestor nang may pagtataka at dahan-dahang nakilala ang mukha. Si Mang Kadir, ang kanyang kasama sa selda na nakalaya na 1 taon na ang nakalipas. Nagyakapan sila sandali na parang dalawang magkapatid na matagal nang hindi nagkita. Sabi ni Mang Kadir, "Nagtutulong ako ngayon sa isang ampunan sa dulo ng bayan. Kailangan nila ng isang taong marunong magluto. Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin. Kailangan ng mga bata doon ng isang taong matyaga tulad mo." Yumuko si Nestor, nangingilid ang luha. Hindi siya agad sumagot, dahan-dahan lamang tumango. At mula ng araw na iyon, ang kanyang mga hakbang ay patungo sa isang bagong lugar. Isang lugar kung saan binigyan siya ng buhay ng pagkakataong tubusin ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kabutihan. Ang ampunan ay simple. Ang gusali ay yari sa kahoy. Sa bakuran ay may isang malaking puno ng mangga na sumisilong sa isang bahagi ng bubong. Ang mga maliliit na bata ay tumatakbo habang tumatawa. Ang kanilang mga boses ay pumupuno sa katahimikan ng umaga. Nang dumating si Nestor, ang ilang mga bata ay tila takot. Narinig na nila ang kwento tungkol sa lalaki mula sa San Roque, ang nagtitinda ng inihaw na pumatay sa kanyang asawa. Ngunit, pinakalma sila ni Mang Kadir, sinabi sa malambing na boses, ang taong nagsisisi ay hindi nangangahulugang tumitigil sa pagiging tao. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang makilala siya ng mga bata. Tinawag nila siyang Tatay Nestor. Tuwing umaga, sinisindihan ni Nestor ang apoy sa kusina. Ang kanyang mga kamay na dating nanginginig ay naging maliksi muli. Naghihiwa siya ng gulay, nagpapakulo ng tubig, nagsasaing, at minsan ay nag-iihaw ng isda sa ibabaw ng maliit na baga. Sa tuwing sumisiklab ang apoy, matagal niya itong tinititigan na parang kinakausap ang kanyang nakaraan. Isang hapon, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya. "Tay, pwede po ba akong tumulong?" tanong niya ng may inosente. Ngumiti si Nestor ng malambing. "Pwede, pero mag-ingat ka. Mainit ang baga." Tumango ang bata, dahan-dahang hinihipan ang uling. Sa pagtingin sa kanya, naging mainit ang puso ni Nestor.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Nang gabi, umupo siya sa beranda ng ampunan, nakatingin sa langit na puno ng bituin. Sa kanyang kamay ay isang tasa ng mainit na kape na gawa ni Mang Kadir. Nagsulat siya sa isang maliit na kwaderno na lagi niyang dala, "Hindi ko mabubura ang nakaraan, ngunit maaari kong gawing lugar ng pagtubos ang hinaharap." Ang mga araw sa ampunan ay lumipas ng payapa. Naging ama si Nestor sa mga batang walang ama. Tinuruan niya silang magluto, maglinis ng kusina at magdasal bago kumain. Minsan, kapag gabi, umuupo siya sa gitna nila at nagkukwento tungkol sa pasensya at galit. Ngunit hindi niya kailanman binanggit ang kanyang sariling pangalan sa kwento. Sa labas, malaki na ang ipinagbago ng mundo. Nagsisimula ng makalimutan ng mga tao ang trahedya sa San Roque. Ngunit sa puso ni Nestor, ang sugat ay nananatili, hindi bilang isang masakit na pagsisisi, kundi bilang isang paalala na ang apoy ay maaaring sumunog, ngunit maaari ring magbigay init. At sa tuwing tinitingnan niya ang mga batang tumatawa sa ilalim ng puno ng mangga, alam niyang binibigyan pa rin siya ng Diyos ng isang lugar sa mundo. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para gawin itong makabuluhan. Mula nang manirahan sa ampunan, ang panahon ay tila may bagong ritmo para kay Nestor. Wala nang tunog ng sirena ng pulis. Wala nang rehas na bakal. Wala nang tunog ng kandado sa gabi. Ang naririto ngayon ay ang tawanan ng mga bata, ang ugong ng pamaypay na kawayan sa kusina, at ang tilaok ng manok tuwing umaga. Tuwing madaling araw, laging maagang gumigising si Nestor. Naghahanda siya ng mainit na tubig at sinisindihan ang maliit na kalan sa kusina. Dahan-dahang sumisiklab ang baga, nagkakalat ng amoy ng nasusunog na kahoy. Tinititigan niya ang apoy na may kapayapaan. Dati, ang ganitong apoy ay naging saksi ng kanyang pagkakamali, ngunit ngayon, ang parehong apoy ay naging kaibigan na sumasama sa kanya sa pagtubos ng kanyang kasalanan. Ang mga bata sa ampunan ay nasanay ng tawagin siyang Tatay Nestor. Minamahal nila siya na parang sariling ama. Kung may isa sa kanila na magkasakit, si Nestor ang unang lumalapit. Inilalagay niya ang kanyang kamay sa noo ng bata at pagkatapos ay naghahanda ng mainit na tubig at malambot na lugaw. Minsan sa hapon, pagkatapos ng trabaho sa kusina, ang mga bata ay umuupo sa beranda at nakikinig sa mga kwento ni Nestor. Hindi niya kailanman pinag-uusapan ang kanyang nakaraan sa nakakatakot na paraan. Sinasabi lamang niya na sa mundong ito, ang mga tao ay maaaring mahulog, ngunit ang mahalaga ay kung paano sila handang bumangon muli. Isa sa mga bata sa ampunan na nagngangalang Dimas ay madalas umupo malapit sa kanya. Ang bata ay mga 12 taong gulang, masayahin at matalino, ngunit nawalan ng ama mula pa pagkabata. Madalas siyang magtanong, "Tatay Nestor, bakit po lagi ninyong sinasabi na ang apoy ay maaaring maging kaibigan ngunit kaaway din?" Ngumiti si Nestor. "Ang apoy ay parang puso natin, anak. Kung aalagaan ng pasensya, magbibigay ito ng init. Ngunit kung hahayaang magalit, susunugin ito ang lahat ng ating minamahal." Dahan-dahang tumango si Dimas, nagniningning ang kanyang mga mata habang nakikinig. Isang araw, isang batang mamamahayag ang pumunta sa ampunan upang mag-ulat tungkol sa mga gawaing panlipunan. Narinig niya ang tungkol sa isang dating bilanggo na ngayon ay kusinero para sa mga ulila. Nang makita niya si Nestor sa kusina, maingat siyang nagtanong, "Tatay Nestor, hindi po ba kayo natatakot na malaman ng mga tao ang inyong nakaraan?" Huminto si Nestor sa paghahalo sa kawali at mumiti ng bahagya. Ang takot ay para lamang sa mga taong hindi pa nakikipagkasundo sa kanilang sarili. "Natutunan ko na ang nakaraan ay hindi mabubura, ngunit maaaring maging aral para sa iba." Nanahimik ang mamamahayag. Nakita niya sa mga mata ng matandang lalaki ang isang kapayapaan na mahirap ipaliwanag sa salita. Ilang buwan pagkatapos, ang kwento tungkol kay Nestor ay nailathala sa isang social magazine. Ang pamagat ay simple, mula sa baga, naging liwanag. Maraming tao ang naantig sa pagbabasa nito. Ilang mga pamilya na may problema ang nagsimulang pumunta sa ampunan, nais marinig mismo ang payo mula sa isang lalaki na dating sumira sa kanyang sariling buhay, ngunit sa huli ay natagpuan ang daan pauwi. Hindi kailanman naramdaman ni Nestor na espesyal siya. Gusto lamang niyang hindi ulitin ng iba ang parehong pagkakamali. Lagi niyang sinasabi, "Kung galit ka, manahimik ka muna." Ang isang minuto ng katahimikan ay maaaring magligtas ng isang buong buhay.
Ang mga salitang iyon ay naaalala ng maraming taong pumupunta sa kanya. Dumating ang tag-ulan, naging malamig ang hangin sa Pampanga. Ang puno ng mangga sa bakuran ng ampunan ay namunga ng malago. Tuwing hapon, umaakyat ang mga bata sa puno habang tumatawa. Nakaupo si Nestor sa ilalim nito, pinapanood sila na may malambing na ngiti. Sa kanyang puso, bumulong siya, "Salamat po, Panginoon. Binigyan niyo pa rin ako ng pagkakataong mahalin ang mundo sa tamang paraan." Si Mang Kadir, na ngayon ay permanenteng naninirahan na sa ampunan, ay madalas magsabi, "Nestor, alam mo ba, maraming tao ang pumupunta dito hindi para magbigay, kundi para matuto." Tumawa si Nestor ng mahina. "Matuto saan, Kadir?" "Mula sa iyong pagsisisi, Nestor. Mula sa paraan ng pagyakap mo sa iyong mga pagkakamali ng walang hiya." Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat ng mga bata, nakaupo si Nestor mag-isa sa beranda. Tinitigan niya ang mga bituin na kumikislap sa langit ng Pampanga. Sa kanyang kamay ay isang tasa ng mainit na kape. Hindi ito gawa ni Elena, ngunit hindi niya alam kung bakit, pareho ang lasa. Nagsulat siya sa maliit na diary na lagi niyang itinatago sa aparador ng kusina. "Ngayon, nagluto ako ng inihaw na manok para sa mga bata. Sabi nila'y masarap." Ngumiti ako. Ngunit sa aking puso, alam kong ang inihaw na iyon ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang panalangin na sinunog ko sa ibabaw ng apoy. Panalangin na sana ang bawat baga sa puso ng tao ay maging liwanag. Ang hangin sa gabi ay marahang umihip, inuugoy ang mga dahon ng mangga sa itaas niya. Isinara ni Nestor ang libro, muling tumingin sa langit at bumulong ng mahina. "Elena, hindi na ako galit sa mundo. Nakipagkasundo na ako, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil binigyan pa ako ng Diyos ng panahon para matuto." Sa malinis na langit, nakabitin ang buwan na may gininto ang liwanag. At sa ilalim ng sinag nito, sa maliit na ampunan, sa wakas ay natagpuan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Nestor ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang panahon ay dumaloy na parang isang ilog sa tag-araw, mabagal at payapa. Ang buhok ni Nestor ay ganap ng pumuti. Ang kanyang katawan ay nagsimula ng kumuba, ngunit ang kanyang ngiti ay nanatiling kasing init ng dati. Ang mga bata sa ampunan ay marami nang lumaki. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho na ngayon sa lungsod. Ngunit sa tuwing umuuwi sila, laging hinahanap ang taong tinatawag nilang Tatay Nestor. Isang malamig na umaga, ang langit sa Pampanga ay maliwanag. Ang mga ibon ay lumilipad sa paligid ng puno ng mangga sa bakuran ng ampunan. Kumatok si Mang Kadir sa pinto ng silid ni Nestor tulad ng dati, nais siyang yayain para sa almusal. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at natagpuan si Nestor na nakahiga sa kama. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga kamay ay magkakrus sa kanyang dibdib, at sa tabi niya ay isang tasa ng kape na mainit pa. Walang anumang tanda ng paghihirap, tanging isang malalim na kapayapaan, na para bang natulog lamang siya pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak pa rin niya ang maliit at kupas na kwaderno kung saan siya nagsusulat ng mga panalangin at tala. Ang huling pahina ay naglalaman ng isang simpleng pangungusap, "Napatawad ko na ang aking sarili. Naway patawarin din ako ng Diyos." Lumuhod si Mang Kadir sa tabi niya, matagal na tinitigan ang kanyang kaibigan. Dumaloy ang luha ng walang tunog. "Yumao ka ng payapa, Nestor," mahina niyang bulong. "Sapat na ang liwanag na sinindihan mo para sa madilim na mundong ito." Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Nestor ay kumalat sa buong San Roque. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagulantang ang nayon dahil sa takot tulad ng dati. Tahimik silang nagluksa. Maraming residente ang pumunta sa ampunan upang makiramay. Walang pagmumura, walang pang-iinsulto. Ang naririnig lamang ay mga panalangin. Ang mga labi ni Nestor ay inilibing sa likod ng isang maliit na hardin na itinayo upang alalahanin si Elena. Sa kanyang puntod, walang mamahaling lapida, tanging isang simpleng kahoy na may nakasulat na kanyang pangalan at petsa ng kanyang pagpanaw. Ngunit, ilang linggo pagkatapos, mga puting ligaw na bulaklak ang tumubo sa paligid ng kanyang libingan. Mga bulaklak na malambot at hindi nalalanta, na para bang ang kalikasan ay nais ding manalangin. Nagpasya ang pamahalaang barangay na palawakin ang hardin. Tinawag nila itong i-hardin ng paghilom.
Doon, may isang bangkong kahoy na may maliit na plaka na nakasulat, "Umupo ka rito, huminga ng malalim at magpatawad." Mas magiging payapa ang mundo kung ang mga tao ay mas matyaga. Tuwing hapon, mga mag-asawa ang pumupunta sa hardin. Umuupo sila ng magkatabi nang hindi gaanong nagsasalita, pinapanood lamang ang paglubog ng araw sa kanluran. Tumatakbo ang mga bata sa paligid ng puno ng mangga habang tumatawa, habang ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng inihaw mula sa mga tindahan sa gilid ng kalsada. Para sa mga taga San Roque, ang pangalan ni Nestor ay hindi na isang madilim na kwento, kundi isang paalala tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pasensya. Maraming tao ang pumupunta upang umupo lamang sa hardin, magdasal o magmuni-muni. Tinawag nila itong hardin ng kapatawaran. Ilang taon pagkatapos, ang kwento ni Nestor at Elena ay itinuro sa mga paaralan bilang isang aral tungkol sa pagpipigil sa sarili at ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Inilathala ang mga maliliit na libro, ginawa ang mga dokumentaryo, ngunit lahat ay nagkukwento sa kanila, hindi bilang isang trahedya, kundi bilang isang paglalakbay ng dalawang tao patungo sa liwanag. Sa gabi ng anibersaryo ng pagkamatay ni Elena at Nestor, nagdaos ang mga residente ng isang prayer vigil sa hardin. Nagsindi sila ng maliliit na kandila, nagbasa ng mga panalangin, at namigay ng libreng pagkain sa mga dumadaan. Wala nang galit, tanging damdamin ang pagkaantig at kapayapaan. Si Aling Tessie, na ngayon ay matanda na at naka-wheelchair, ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno. Tinitigan niya ang kulay kahel na langit at sinabi ng mahina, naway tanggapin sila ng Diyos ng maihabag. Sa tabi niya, isang binata ang nagsusulat ng pangungusap sa isang libro. Sabi niya ay gusto niyang isulat ito sa dingding ng hardin. At kinabukasan nga, sa isa sa mga pader ng hardin, lumitaw ang isang simpleng sulat kamay, ang galit ay nagpapalimot sa atin kung sino ang ating minamahal. Ang pagpapatawad ay nagpapaalala sa atin kung sino talaga tayo. Ang sulat ay hindi binura, hindi pininturahan, hinayaan na lamang na maging bahagi ng hardin, na parang isang panalangin na hindi kumukupas. Nang hapong iyon, ang hangin mula sa dagat ay marahang umihip, nagdadala ng amoy ng inihaw at ang tunog ng mga batang tumatawa. Sa gitna ng mga ulap sa dapit hapon, dahan-dahang lumubog ang araw, sumasalamin ng gininto ang liwanag sa ibabaw ng hardin. Na para bang sa likod ng langit na iyon, dalawang kaluluwa na dating pinaghiwalay ng galit ay ngayon ay naglalakad ng magkatabi, nakangiti sa kapayapaan. Sa wakas ay naging payapa muli ang Pampanga. Ngunit sa puso ng mga taong nakarinig ng kwentong ito, ang maliit na baga ng kapatawaran ni Nestor at pag-ibig ni Elena ay laging mananatiling nag-aalab. Hindi para sumunog, kundi para magbigay liwanag. Dahil bawat tao ay maaaring magkamali, ngunit tanging ang mga mailakas ng loob na magsisi at magpatawad ang makakatagpo ng tunay na liwanag sa kanilang buhay.